Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Pati mga kababayan, mga supporters ni Digong, na-trouble na rin. Hindi lang si Ari Roque, si Marlica ang nakaso. Pati itong isang leader niya from Cebu, mga kababayan, nanlilimos na kasi nakaso siya. Sino niya yan, Mr. Maravillas? Yan po, si Jun Abines. Naalala ninyo itong pagmumukhang ito, mga kababayan? Sa yung organizer ng Maisog Rally doon sa Cebu na mangyak-ngyak mga kababayan ng yung Maisog Rally. Kinancel yata yun yung permit. Nagpaulan ng pagmumura tulad ng amo niya. Ngayon po, tulad ni Ari Roque, ayaw napasok sa trouble. Ang hindi natin maintindihan kung bakit kailangan niyang manglimos. Hindi ba siya sinusupport ng mga Duterte? Di ba? Napasok siya sa trouble, kaka-defend kay Digong, kay Sara. Tapos ngayon, nanlilimos. Sabi niya sa kanyang post, mga kababayan, may legal troubles. Now in Manila for a legal battle, I may lose. I may fail, I may die, but I will die with my boots on. Pawa, mga kababayan. Nagpawa, pero mayabang pa rin. Diba? Sabi niya sa kanyang post, the enemy is very powerful. They use the full might and resources of the government to silence me. They use taxpayers' money to harass me and crush me morally, mentally, and financially. Akala ko ba ang tawag ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kuting? Weak leader. Kasi ang strong leader, si Digong. Tama? Bakit kayo nagsasabi na very powerful? Saka hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung nag-file ng kaso sa'yo. Nag-file ng kaso si General Torre kasi biniktime mo ng fake news. Ayon. Nakaso ka, finailan ka ng cyber libel. Pinos mo kasi si General Torre na dating CIDG chief, tinakbo sa ospital. O di ba? Kung saan, hindi man totoo. Yan kasi, gumawa kayo ng mga sarili ninyong problema. Kailangan panagutan ninyo. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Ba't ka naman pag-aksaya ng panahon ng ating Pangulo? Busy yun. Si Sara nga, hindi pinag-aksayahan. Si Sara Duterte na yon, kahit si Digong, hindi niya pinag-aksaya ng panahon kasi sayang yung kanyang oras. Gawa kasi kayo ng mga fake news. Pinatulan kayo ngayon ni General Torre. O ngayon, nanglilimos ka kasi hindi ka man sinusupport. O baka ginawa mo lang itong paraan para makapag-fundraising kasi yan ang mga ugali ninyo eh. Mahilig mag-fundraising. Kahit doon sa dahig, yung mga DDS, nag-away-away na sa pera. Si Marlica, away na yung mga ibang mga vloggers dito dahil sa sila nagkakagatan mga kababayan dahil sa pera. Yan ang post po ni Jun Abines. I fight with bare hands, with my own scarce resources, with my own sweat, blood, and tears. So ano nangyari? Nakipaglaban ka para kay Digong, kay Sara. Pagkatapos, ngayon na na-trouble ka, pinailan ka ng kaso. Wala man lang padala si Sara. Hindi man kami maniwala na ganyan. O si Baste, wala man lang galing sa grupo ninyo. Wala man lang galing sa kung sinong kaibigan ng mga Duterte para tuwangan ka sa iyong financial need. Panggastos. At least yung plane ticket man lang from Cebu to Manila. Si Sara Duterte po, binabayaran niya yung mga taga-media na nag-i-interview sa kanya. Sabi pa nga niya doon sa Melbourne, tanong lang niya kayo kasi sayang ng plane ticket and all. Ayan si Sara. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question. Sayang naman yung ating dito, no? Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. So, bayad yung mga taga-media para magtanong ng magtanong lang. Pag wala ng tanong,
Kinukulang si Sara. Wala na niya kayong tanong. Dapat magtanong lang niya kayong magtanong. Sayang yung plane ticket and all. Kawawa naman itong si Jun Abines, organizer ng Maisog Rally, ng kasuhan mga kababayan for cyber libel kasi pinost na si na hospitalized si General Torre. Ayun, nanlilimos na lang mga kababayan. You see, I fight with bare hands, with my own scarce resources, with my own sweat, blood, and tears, inspired by the moral support of DDS, surviving with the help of good-hearted people who extended financial support and in kind on their own volition and free will. I am but a foot soldier in this big war, a mere pawn in the chessboard, totally expendable, ready to die in the battlefield. If it takes blood to fertilize our barren land of patriotism, I am giving mine for free. We will not be silenced. Gusto pang maging hero? Gusto niyang maging hero, mga kababayan. Paano kang magiging hero? Pinaglilingkudan mo, Herodes. Hindi ka nga pinapansin, nagmatrubol ka, mag-isa kang lumalaban. Anong tawag sa ganyang tao kung hindi yung sinasabi ni Sara na intellectually challenged? Yun ang tawag niya sa Marcos administration. Pinalitan niya yung tawag na bobo. Intellectually challenged na lang niya. Parang yung mga supporters niya at siya mismo, mga kababayan, kasi pare-parehas yung inabot nilang trouble sa kakadaldal. Sa kakagawa ng mga katarantaduan. Di ba? Yan ang inabot ninyo. Ngayon, yung isa pang DDS, si Crisitio, yung isang sabi journalist dito ng Manila Bulletin, yung pinatawag po sa Congress for spreading fake news. Ayun, nagpa-fundraising na rin. Sanay talaga po mag-fundraising. Ayan Kifichu. Kapo nag-fundraising. Dear friends, kasi may kailangan. Siya man lang yung dear friends, kasi may kailangan. Siya man lang nung nagsabi niya. As some of you may know, many of us were called by 19th Congress to the TRICOM for their investigation on Pogo-funded, narco-funded bloggers. It has been a bad experience for all of us, but some more than others. You do not know this, but some of us have been issued warrants of arrest, cyber libel, have had cases filed against us, have active ongoing cases. I know that the idea behind the cases is to hustle us and stress us so we lose our fighting spirit. But hanggang kaya, that will never happen. Pero hindi lahat sa amin financially capable. Labanan these cases. This is why, if you believe in our fight, I would like to share the plight of Sir Jun Abines. He is based in Cebu, but has to be here in Manila a lot because Torre filed a case against him. If you remember, ito siya yung pinuntahan ng hating gabi sa bahay nila with a search warrant. And Sir John says kinuha ang mga gadgets niya na para siyang terrorist or criminal. Sir John is a regular accountant who loves his country. A lead convener for hakbang ng Maisog in Cebu, who is now facing charges of cyber libel. His fault, saying Torre was in the hospital, his payment, this case. One that is overblown and out of proportion. A warning shot, I believe, to all of us. Ang hirap na ang kaaway mo, PNP chief na. If you have a little extra, 100, 200, 500, 1,000, and you believe in our cause, please feel free.
to send a little something to Sir John as he battles his case. Sabay post mga kababayan kung saan ipapadala. Ayan o, may GCash, may BPI account. Maraming salamat for the help. Let's fight alongside each other. Diyan sila magaling mag-fundraising po. Ginawang palabigasan po yung mga mamamayan. Yung mga dadala ng kanilang mga pagmamakaawa. Ang tanong, bakit kailangan ninyong manglimos? Ba't hindi tulungan ni Sara, tulungan ni Baste, tulungan ni Hanilet? Anyway, binibinta na yung bahay. Mababawi pa rin yung kung anong gastos sa ano. Hindi man siguro maubos kung tulungan si Jun Abines. Bakit yung publiko pa? O diba? Napakalinaw na ginagamit ninyo yung mga isyong ito para lang makapag-fundraising. Doon sa dahig, yun ang ginagawa ng mga organizer. Mag-fundraising, mangingi na mangingi. Nag-away-away na. Dahil sa pera, panoonin ninyo yung mga vloggers nila. Nagkakagatan po. Yan ang sinasabi natin. Yan ang totoo na mentally challenged. Papasok ka sa mga ganyang problema. Ang hilig kasi ninyo, magpakalat ng fake news. Ayon, pinatulan kayo, General Torre. Kasi, alam nga naman palampasin natin. Palampasin ng ating mga authorities. Matindi yung pagpapakalat ng fake news. O ito yung balita. Mula sa Bilyonaryo News Channel, one-man troll farm. FPRRD's Digital Reach Alarms ICC Council. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti said, former President Rodrigo Duterte's persistent online influence has alarmed prosecutors at the International Criminal Court, particularly as it risks interfering with legal proceedings and witness safety. In a video posted by political analyst Richard Hidarian on Saturday, Conti called the former president a one-man troll farm, citing his wide influence to Filipino social media users. Duterte is a source of this. He is a destabilizing factor, sabi ni Conti. He is a one-man troll farm, to put it mildly. She warned that Duterte's messaging, often amplified by an online ecosystem of bloggers, influencers, and anonymous accounts, continues to shape public opinion and intimidate victims. Kasama dyan yung si Jun Abines sa mga bloggers nila na document yung pinakalat. Mga kababayan ni Jun Abines na document ni General Torre. Ayun, kinasuhan ng cyber libel. Ngayon, ang lilimos na. Di ba, mga kababayan? Tigilan kasi ninyo ang pagpapakalat ng fake news. Ang akala ninyo, makakatulong yan sa kaso ni Sara at saka sa kaso ni Digong. Lalo ninyong nilalagay sa trouble. Di ba? Yan o, sabi rito. Conti stated that the ICC is reportedly considering this in its deliberation, especially in relation to Duterte's flight risk and potential efforts to tamper with evidence or manipulate witnesses. If he has internet access, baka may sabihin na naman that his power, whatever Duterte says, you have to do. That's dangerous. Meanwhile, Conti also shared how Filipino internet users armed with screenshots, receipts, and sharp wit have begun exposing troll accounts and posing back against pro-Duterte disinformation. May picture na may resibo, Conti said, referring to efforts to identify and unmask anonymous DDS accounts. It's funny but at the same time, enlightening. It's a fight that has to be fought. Yan po, mga kababayan, ang consequences ng pagpapakalat ng fake news. May nasampula na si Jun Abines. Di ngayon, nanglilimos siya ng tulong para may panggastos siya sa cyber libel case na final ni General Torre. Nakuha ninyo yung hanap ninyo. Yan kasi ayaw ninyong tumigil. Wala man problema sana mag-criticize. That is part of democracy.
Pero kung ginagawa ninyo, magpakalat na ng fake news, manira ng tao, tulad ng ginawa ninyo kay General Torre, ay talagang, o ngayon, pinatulan kayo ni General Torre. O diba? Iyak ka kayo ng iyak ngayon. Pati si Crisitio, nanlilimos na rin. Ito pala yung idagdag ko na lang itong balita. Court, Alice Go is Chinese. Nagdesisyon na po yung korte. Manila RTC, branch 34. Na si Alice Go, yung dating Bamban Mayor, talagang Chinese siya. Term as Bamban Mayor is void. Tanggal na siyang diretso. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasong-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas, para sa makapag-order po kayo direkta. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, Eileen Closet po. Kay Ma'am Eileen Rosales, nakabase siya po mga kababayan sa sa Amerika. I-message na lang po ninyo si Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, para sa mga orders po ninyo.